Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon edition. Police reports. Hospital reports. Market reports. Weather update. City Hall and Capitol reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon edition. And now, here's your anchorman. Balita ngayong araw ng Miyerkules sa Bandera News TV. Bandera Headlines. Regional. Regional Coordinating Conference for the first BARM parliamentary elections, pinangunahan ni COMELEC Chairman Erwin Garcia. Bandera Headlines. Lalaking nawawala at pinaniniwalaang nalunod natagpuan na sa coastal areas ng Dato din Sinso at Maguindanao del Norte. Bandera Headlines. Mga BARM ministries, Deputy Minister, Head of Office at Agencies sa BARM government pinagsusumite ng courtesy resignation. Bandera Headlines. Bagong halal na opisyal o newly elected officials sa Tawi-Tawi ng opisyal ng nanumpa sa harap ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makatuwa. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon edition. Magandang hapon mga kabandera, araw po tayo ngayon ng Miyerkules, June 25, 2025 mula dito sa 105.3 DXJNFM at sabayan rin napapanood live sa Channel 433 ng Maguindanao Sky Cable. Sabayan rin po tayo napapanood live sa aming official Facebook page, ang Bandera News TV Cotabato. Ako po yung tagapagbalita Raiza Kamid at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon edition. Una sa ating mga balita, pinaghahandaan na ng Commission on Election o COMELEC kasama ang security forces at iba pang stakeholders ang gaganapin na first BARM parliamentary elections sa October 13, 2025. Kasalukuyang nagpulong kanina ginanapang pagpupulong kaninang umaga ng mga miyembro ng Regional Joint Security Control Center o RJSCC na pinangunahan ni COMELEC Chairman Erwin George Garcia sa 6th Infantry Division Headquarters, Awang, Dato din Sinso at Maguindanao del Norte. Ipresenta ng PNP ProBAR, AFP at PCG ang kanilang security preparations, deployment at iba pang concerns hinggil sa BARM election. Inilahad rin ng
ng mga provincial election supervisor ang mga issues and concerns kaugnay sa eleksyon. Dumalo rin sa pulong sina Commissioners Nori, Amy Farolino at senior officials ng Commission on Elections. Layunin ng pulong na ito na matiyak ang mapayapa, malinis at kapani-paniwalang resulta ng first bar parliamentary elections. Bandera Live Report. Ang presensya po ng bawat isa ngayon dito ay sumisimbolo. Tuloy ang halalan sa Bangsamoro. Ditong darating na October 13, huwag na pong magduda yung iba, huwag na pong magsabi na baka hindi itutuloy. At kung may mga developments man na nangyayari sa Bangsamoro government sa kasalukuyan, I can guarantee you, this does not affect the Commission. This should never affect our preparation. We will proceed as such simply because we are a team, and a team will always unite, especially in times of crisis like this. Maraming salamat po. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, natagpuan na kahapon, June 24, ng Search and Rescue Team ang bangkay na nangwawalang lalaki na pinaniniwalaang nalunod habang naliligo sa dagat noon lamang Biyernes sa coastal area ng Dato Rincinso at Maguindanao del Norte. Kinilala ang lalaki na si Christian Paul Remolo o alias Dodong, 28 anyos. Natagpuan ang bangkay ng biktima ng Search and Rescue Team sa bahagi ng Barangay Pinansaran, Dato Blasinso at Maguindanao del Norte. Lubos naman ang pighati na nararamdaman ngayon ng pamilya ni Dodong sa kanyang sinabi. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, pumanaw na ang kilalang kulintang player na si Tong Amado nito lamang Martes kahapon. Ito ang kinumpirma ng kanyang mga kaanak sa kanilang mga Facebook post. Si Tong Amado ay isang kilalang musikero ng Maguindanaon at siya ay itinanghal bilang National Winner for Percussion Instruments sa National Music Competitions for Young Artists. Siya ay partikular na kilala sa kanyang kadalubhasaan sa pagtugtog ng kulintang, isang Maguindanaon gong chime ensemble. Si Tong Amado ay isang tanyag na figura sa musika ng Pilipinas, partikular sa loob ng tradisyon ng Maguindanaon at kinikilala sa kanyang kahusayan sa kulintang. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, pinagsusumite ng courtesy resignation ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa ang lahat ng ministers, deputy ministers, head of offices at agencies ng BARM government. Ito ay kasunod umano ng mabibigat at seryosong reklamo na dumating sa kanya at upang mabigyan ng improvement ang efficiency at effectiveness ng service delivery sa BARM. Binigyan lamang ng 7 araw ang mga opisyal na makapagsumite ng kanilang courtesy resignation hanggang sa susunod na Lunes, June 30. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa pinangunahan ang oath-taking ceremony ng newly elected officials ng Tawi-Tawi sa pangunguna ni Tawi-Tawi Governor Ishmael Mang Sali. Maliban sa oath of office, nanumpa din ang mga opisyal ng oath of moral governance. Kasama ni Chief Minister Makakuwa ang ilang members of the parliament sa kanyang pagtungo sa Tawi-Tawi. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa iba pang mga balita, hindi pa man formal na nakakaupo bilang gobernador ng Maguindanao del Sur. Ngayon pa lang ay gumagawa na ng hakbang si Governor-elect Dato Ali Midtimbang upang maging katuwang si Senator Sherwin Gatchalian para sa educational at infrastructure projects na posibleng ilaan ng senador sa bagong tatag na lalawigan. Nagbunga ng magandang pag-uusap ni Senator Gatchalian at Governor Dato Ali Midtimbang dahil maliban sa pagbati na ipinabot ng senador sa pamilya Midtimbang sa pagkapanalo sa midterm elections.
Pinagtibay at napanatili ng pamilya Bintimbang at ni Senator Gatchalian ang matagal na nilang magandang samahan bilang magkaibigan. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa iba pang mga balita, lumahok naman si Bangsamoro Youth Commission Chairperson Nasruddin Dondeng sa Grand Youth Award Ceremony ng Islamic Cooperation Youth Forum na ginanap sa Istanbul, Turkey. Sa kanyang pagdalo, binigyang diin ni Dondeng ang patuloy na pagsisikap ng Bangsamoro government sa pagpapalakas ng international linkages at ipakita ang pakikilahok ng mga kabataang Bangsamoro sa isang pandaigdigang plataforma. Tulad ng nakasaad sa 2022 to 2028 Strategic Plan ng Bangsamoro Youth Commission, ang pagdalo nito sa nasabing aktibidad ay isang patunay na ninanais ng komisyon na magkaroon ng malakas na ugnayan sa regional at global youth affairs. Ang programa ay dinaluhan ng matataas na opisyal at leader ng mga kabataan mula sa member state ng Organization of Islamic Cooperation. Inarangalan sa naturang seremonya si ICYF President Recep Tayyip Erdogan ng Grand Youth Award dahil sa kanyang malawak na kontribusyon sa pagpapalakas ng mga kabataan sa mundo ng Islam. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga youth leaders mula sa Nigeria, Europe, Turkey at State of Palestine kay President Erdogan para sa kanyang pamumuno sa pagsusulong ng mga layunin ng kabataan. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita mula dito sa Bandera News TV Cotabato sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman na Technical Team. Ako po yung tagapagbalita Rise Zakamid para sa pinakarespetado sa news and current affairs. Bandera News Philippines, basta balita. Bandera mo. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamagitan.